Magandang gabi. At sa pagpatuloy po ng Senate hearing para sa flood control na issue ay nagiging exciting kanina. At ang lumalabas po, ang unang nakuha ko rito sa dami-dami sa top 15 contractors na binanggit ni Pangulong BBM. Isa lang ang dumating, ang sumipot. Lahat absent. Lahat maraming dahilan. Kasama si Sara Diskaya. Ay umalis. Ay hindi kwan. Ay may mga dahilan. Hindi dumating. Kaisa-isa lang na contractor ang dumating. Galing pa ng Cebu. Si Mr. Alan Kirante. Pero ang impresyon ko sa kanya, parang Bisayang inchik siya eh. Kaya hindi siya masyado marunong magsalita na intonation at hindi niya masyado naintindihan ang tanong. Kaya muntik siya mamartilyuhin ni Marcolita. So, piko na talaga si Senator Marcolita. Akalain mo, siyempre, hindi man mapikon, hindi mo na maintindihan ang pangyari. Paano ka nagiging quadruple contractor? Tapos, wala kang contract. Parang yan ang mga paikot-ikot na kwento. So, ngayon, lumabas po dito, bago ko ipresenta itong topic dito, nais ko muna i-summarize na isa sa lumabas na kwento dito ay lumalabas pala, Mon, na lahat ng proyekto pala natin, kaya pala natutupad, nagagawa yung mga patago dahil wala palang auditor ang kuwa. Pumapasok na lang auditor ang mga kuwa ng pagbusisi sa trabaho. Yung tapos ng kontrata, sino ngayon magbubungkal ng ano? Sino ngayon magbubungkal ng mga ginawa kung paano para malaman kung tama ginawa? Kaya dapat talaga ang rekomendasyon ko dito, pagbigay ng bidding ng para sa proyekto, papabidding pa lang, pagpatawag pala ng bidding, pumasok na dapat ang engineer na auditor ng COA. Hiwalay pa yung engineer ng COA. Hiwalay pa yung engineer ng ng DPWH. Hiwalay pa yon para mag-check sa trabaho ng kontraktor. Ang engineer naman ng COA ay taga-bantay siya mo. Dapat hindi siya kakutsaba doon. Babantayan niyo kung anong tatakbo. Kasi nung balabas, marami pong lumusot na ghost contract. Tanong ko sa iyo mo. Ang ghost contract kasi ganito eh. May batas na may gagawa ng halimbawa ng tulay o gagawa ng tulay dyan sa Santa Mesa. Pagkatapos, yun pala, drawing lang yun. Papalabasin na nagkaroon ng bidding na may nanalong kontraktor at nagawa ang tulay at tapos na, nabayaran. Ano ngayon, paano mangyari yan na wala palang ginawa? Sulat lang, drawing lang. Nangyayari po yan na dinodrawing kasi wala pong auditor na nagbabantay. Kahit man lang titingnan ng auditor na engineer, may sinusulat ba o wala? Wala. Completely wala. Kaya ang sistema natin, may isa pa palang kulang. Ito lang yung ating Commission on Audit, mga kuwa. Walang ginagawa kundi kuha ng pera. O, yan ang nangyari tuloy. Doon na sila sa dulo. Pagtapos ng project, saka na lang sila titingin kung may nagawa. Pag tumingin pa sila mon, hindi sila pumupunta sa lugar kung saan ginawa project. Alam mo ang ginawa na? Umaasa lang sila na darating ang papel na binigay ng DPWH. So wala na, hindi mo ma-check. Ganun po. So isa yan sa mga issue na lumabas kanina. At ang kasunod na issue ay kung mukhang ipapakulong ni Marcolita yung mga hindi dumalo kanina. Kasama si Sara Diskaya na hindi sumipot. Patayin si Sara Diskaya. Baka pag dumating sa uli, dadalhin niya yung mga luxury vehicles na apat na po. Yung parkingan niya parang showroom eh. Punong-puno ng mga may Cadillac, may Rolls Royce, may kung ano-ano, may Lincoln, Navigator o kung ano-ano. Punong-puno. So gano'n ang mga kontraktor. So lumalabas po, mga kontraktor kayo mas mayaman pa sa mga politiko. Pero suspetsa ko si Sara Diskaya
at saka yung SunWest hindi rin dumating ang SunWest. Sino ang totoong may-ari ng SunWest ay si Saldico. Pero ang ginagawa niya, kunwari, wala na siya, hindi na siya kasapi. Kaya ang kanilang representante ang pinapapunta, hindi pa dumating. Yung kapatid niya, na si Christopher Quito Co, ay may-ari naman ng Highton Construction. Hindi rin dumating. Kundi, tao lang ang pinapapunta, hindi pa rin dumating. Sa lahat ng mga 15 contractors, ang dumating ng kaisa-isa, yung may-ari ng QM Builders. Ito ngayon, muntik siya mamartilyo ni Marcoleta. Ang problema kasi po, mukhang hindi makaintindihan masyado. Parehong nagsasalita ng Tagalog, si Marcoleta na nagtatagalog ay Kapampangan. Si QM Builders na nagsasalita ng Tagalog ay Cebuano, taga Cebu. Kaya hindi nakaintindihan. Tapos si QM Builders na Kirante ay mukhang Chinese-Filipino. Kaya kanyang intonation ay mukhang hindi mo maintindihan. So anyway, pakinggan natin ito. Kaya sabi niya, sisigilin, basahin muna natin. Sabi niya, Sir Tuto, walang mangyayari dyan sa investigasyon niyan kung talagang seryoso si BBM. Actually, mas maganda ngayon nga, Glenn Oy, kasi ang nag-iimbestiga ngayon ay Senado. So, magiging maganda na ito kasi may martilyo na si Marcoleta. Marcoleta, martilyo. Okay, pagpakinggan natin ha. Okay, ito. Ayan, pakinggan natin si Martilyo, Senator Martilyo. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Ano naman, oh? Mr. Chairman. Namumula yung si QM Builders. Ngayon, Vice ganda, ha? Huwag kang tatawa sa mukha ni Marcoleta. May martilyo si Marcoleta. So, yan po ang nangyari kanina. Okay? So, ngayon, yan po ang nakikita ko sa pinaka-highlight, pinakamagandang highlight. Ngayon, dadalhin natin kayo sa diskusyon kung bakit napunta sa usaping martilyo yun. Sabi ni Asyong Max, preliminary pa lang yan, imbestigahan kanina. Sa mga nasusunod na hearing, mainit na ang sigurado, tama po ako, sang-ayon ako sa iyo, Asyong Max, sa sunod na hearing. Umaatikabo nito, may martilyo pa naman si Marcoleta. Si Bernard Magtibay, dapat po tanggalin na si Bunuan. O yan din ang napansin ko, si Bunuan parang lagi lang siya muna wala kong alam. Lumalabas sa aking impresyon, ito pa lang pala ngayon, natutulog ka lang pala sa departamento mo, sa opisina mo habang nangyayari mga proyekto sa labas. Wala kang ginagawa. Oh, yun. Siguro kung gusto niyo mas masaya pakinggan natin ulit si Martilyo, Senator Martilyo. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Mukhang nahihirapan kasi Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Nakakatawa ito, ha? Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka kasi hindi nakamartilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Kasi, meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Yan. Bes ganda, ha? Huwag kang tatawa-tawa, Bes ganda. Dito nakakatawa. Alam mo, dahil naman sa kay Vice Ganda, na nina-atake niya si Digong Duterte, yung sa jetski, tsaka si Marcoleta, ay panay mga didiis yan. Dahil inatake niya, nag-boycott kayo ng mga kwan. Sila ni Sara Duterte at saka ibang mga didiis mo. Nag-boycott sila, hindi na sila pinapakita pa na pumipila sa Jollibee, hindi sa McDonald's. Alam mo, nagresulta? Tinanggal na McDonald's na endorser si Vice Ganda. Kasi malaking kasiraan sa McDonald's. So anyway, ito binabanggit ko lang yung mga sidelines yan. Ito naman sa ngayon, ang ating banggitin is itong paliwanag kung paano napunta sa martilyuhan itong usapin na ito. Ito. Sa isang tagpo lamang ito ng Senate hearing kanina. O ito naman. Ito pa yung talagang totoong kwento, buong kwento na nangyari. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Hindi pa pala yan.
Ito. Dali. Yan. Dito nag-umpisa yan. Tinanong siya ni Senator Wen Gatchalian. Ang kapital niya pala nakalista doon is 1,250,000 lang. Ang tanong ko yun, paano siya nagkaroon ng kontrata na bilyonis ang kontrata? Gayong ang kanyang kapital ay 1,250,000 lamang. At para maintindihan natin, yun pala, ang konteksto nito ay ganito. Ganun ang nangyari po. Sapagkat, yung pala si QM Builders, 7,7billion,7billion,779,435 pesos ang kanyang kontrata. Ang tanong, paano siya nagkontrata ng ganun 7 billion? Gayong ang kanyang kapital 1,250,000 lang. Yung pala, interesting din yung kwento ng taong ito. Nagsimula po siya sa maliit na bilang hardware store sa Cebu. Ngayon, ang hardware store niya ay QM Builders. Ang Q si Kiranti, siguro M siguro misis niya. So QM Builders. Pero negosyo niya hardware lang. That was 1992. 2002, sabi niya ay sumali siya sa mga kontrata sa DPWH. So, nung sumali siya noong 2002, ang pangalan dinala niya, QM Builders din. Kaya lang, yun pala, hindi naintindihan ni Marcoleta, ang QM Builders niya, sole proprietorship, hindi korporasyon. At lumaki yung sole proprietorship na yon. Sa paglaki ng sole proprietorship, ay umabot siya sa quadruple A. 4 na A ng kategory niya. Pinakamataas. Na ang ibig sabihin, ang kanyang kontrata na pwede hawakan ay mahigit 500 million. Pwede siya umawak na gano'n. Tapos, may tinatawag siya na financial, financial contracting capacity, NFCC. At binigyan siya ng 40 billion na pwede siyang kumuha ng kontrata na 40 billion. At paano kinocompute yan? Yung kapital mo, kung magkano pera mo sa bangko para sa iyong construction company, multiply mo sa 15. So, kung 40 siya, so mahigit 2 billion ang kanyang asset. Pati kung pera at saka mga hindi pera, mga bahay siguro, pati kung nakapangalan sa korporasyon. Hindi korporasyon, kasi pala sole proprietorship siya, kung kasama mga bahay niya. Lahat. So, naging 40 billion ang capacity niya. Yung pala, pagdating noong 2024, nagpagawa siya ng bagong kumpanya niya. Ang tawag ay QM Builders Construction Company Corporation. Corporation na. Noong 2024 lang. At hanggang ngayon, zero pa rin ang proyekto niya. Wala pa siyang project sa pangalan ng korporasyon. Kaya doon naguguluhan si Marcoleta. Kaya, ano ba, nagsisinungaling ka ba? Sabi mo, may marami ka ng project. Bakit dito zero? Bakit wala? Ano, niluloko ba kami? May martilyo ako rito. Sinasabi ko lang sa'yo. So, ganun po. Ibig sabihin, ang makita mo dito ang problema, sa lingwahe lamang nakaproblema, maraki na mga pagpatayan na ang tao. Pakinggan natin sa umpisa na kay Wen Gatchalian. Sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta ng bambo, mga ganun eh. Bakit nasama ka sa 15 contractors lang, sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 5? Okay ito. Yung kaisipan ni Marcoleta, at tumatakbo kasi unang-una, nag-anunsyo si BBM na top 15 contractors mo ang nakakuha ng worth 100 billion.
at kukunti lang sila. Isa ito si QM Builders. Si tinatanong niya, ang sinasabi naman QM Builders kanya, 1991 nag-asawa siya sa kanyang misis ngayon. 1992, pagtapos asawa, nagsimula siya ng hardware. Kita mo hardware, nakakatawa pa. Kawayan pang binibenta. Anong kawayan gawing kabilya? Okay. 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors. Gusto ko lang klaruhin na. Ang kabuang dami ng pera na nakalaan sa budget na flood control project sa panahon ni BBM hanggang ngayon, mula pag-umpisa ni Presidente Mon, ay 545 billion. Kung paano pinaghati-hati yan, hindi natin alam. Ang nakakuha, kasama ka, QM Builders. Oh, Nandiyan ka pala, sila. bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Asensya, may check kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo with Yes, respect to your company? Kita mo salita niya ba? Parang typical na inchik, no? Inchik ng Bisaya. Oh. That is mali eh. Ah. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa pickup, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A noong 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Hindi naiintindihan ni Margarita. Paano kasi Bisayang inchik ito eh? Nagpapalit na ng apelido ng Kirante. Ang ibig niya sabihin, sa totoo lang, 1992, nagsimula siya ng hardware. Nagbebenta sa kasama sa binibenta niya sa hardware, kawayan. Ibis kabilya, kawayan. Tapos, sumali siya sa pagka-kontraktor sa DPWS 2002. Tapos, nagsimula doon sa actually, sinabi niya kanina, category D. Tapos, na category A. Paunti-unti, hanggang sa naging category triple A siya, hanggang sa naging quadruple A siya. So, ngayon, nung quadruple A siya, ang ginagamit niya mo na kontrata, yung sole proprietorship na pangalan ng sole proprietorship na kumpanya ay QM Builders Construction. So, yun. Ang hindi lang naintindihan ni Marcolita, akala niya, yung triple A niya, quadruple A niya ay korporasyon na, hindi pa korporasyon. Nag-apply siya ng pag-korporasyon kasi sabi niya, pag mamamatay daw siya, kailangan imamanain ng anak niya. Kaya nagpagawa siya ng korporasyon. Ang korporasyon niya, wala pang lisensya hanggang ngayon. Kumbaga, ang proseso niya ng abogado niya, ililipat ang karapatan ng QM Builders bilang sole proprietorship papunta roon sa QM Builders Construction. So, simple naman gawin niya ng mga abogado. Kunwari, gagawa ng bentahan mula sa QM Builders Construction na sole proprietorship at ibibenta sa presidente ng QM Builders Construction Corporation na siya rin ang managing halimbawa. So, magbebenta siya pipirma. Si Kirante rin pipirma pag ibibenta niya. Kasi ang pangalan ng ibibenta niya nakapangalan sa QM Builders Construction. Tapos ibibenta niya sa QM Builders Construction Corporation, siya rin ang pipirma kasi rin man rin. So, ibig sabihin, dito ka makakita ng pagbentahan na isang tao lang pumipirma. Ang nagbebenta ay ang taong pumirma. At ang bumibili ay taong pumirma, siya rin ang nagbebenta. Ganoon na mangyari. So, pakinggan natin. Sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? O yun, galit na galit si... Ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong 1992 is highway pa yon. Yung nakita niyo yung highway. Hindi natin pinag-uusap. Hindi na pinag-usapan. Ang hindi alam ni Marcolita, konektado ang pagiging hardware niya kasi doon nagsimula ang pangalan ng QM Builders. QM Builders Hardware. Usapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects.
tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control O project. ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong Chair. mamaliitin ito. Bagatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. History lang. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mabuti pa ba kay Paduano? Kulong ka lang. Siya may martilyo pa. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Mukhang Senator. nahihirapan kasi si Mr. Quirante mag-explain. Tama ba to? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. Okay. No. Hindi rin. Yung incorporated, yung on process pa yun, hindi pa namin na ano yun, na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na. Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa naman na-practice, hindi pa na-transfer from sole proprietorship into... So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Quirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun sole yung pa rin. sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Kasi Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup licensing. Paano siya nagkaroon ng pick-up license as a contractor? He has the a pickup license. Paano ka nakakuha ng pick-up license, Wala pa Mr. nung, Quirante? no, Sole wala. proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakuha yan? 2003. Hanggang nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A So, tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair, Teka muna, si Senator JB muna para matapos natin lahat. quick lang para sa kanya. Kanino? Kay Randy. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisin. Naintindihan kita para tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ko kinakampihan, Mr. Chair, ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? Ano yung NFTC, Mr. Chair? Hindi ko... Net financial contracting capacity. Totoo, tinoon na. Bay. Ha? Yeah. May 40 Yes. billion ka. Yes. Nakadeposito sa bangko na. Ano sa mga? Ay, Paano? hindi. Yung NFCC kinuha sa... Ano yan? Yen o pesos?
asset yan. Kasi yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. So, halimbawa, may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung pera natin, kasama na yung mga assets, more than 2 billion. Kaya i-multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kami monta at hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Quirante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na QM Builders Incorporated? Ina-apply namin dyan sa SEC. Pero Your Honor. 2015 pa siya. Pero hindi pa namin tina-transfer. Transfer to? To sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito incorporated na ito eh. This is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung ano natin gahandol, yung experience ng from sole proprietorship, itatransfer muna sa Hindi, incorporated. iba yung experience, iba yung corporate entity. Incorporate entity Isa pa ito is si Win 2015 Gatsalya na nandyan bobo, na siya. hindi naintindihan eh. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari. Wala nangyayari. Ang In-apply lang. ginagamit nyo since noon pa ay yung inyong sole proprietor. Tama. Yes, Your Diyan Honor. pumapasok Tama. inyong income, in other words. Yan rin ginagamit nyo pagbibid ng mga projects. Tama. Yes, Your Honor. Tama? Ganun pa? Ganun ba ho ang interpret? So dalawang entity, yung sole proprietor at yung incorporation. Yes, yes, Your Honor. Okay. Sabit nyo na lang ho sa amin yung mga dokumento na yan. Pwede siya kaintindihan na kayo. Senator JB? Thank you, Mr. JB Chair. naman. Mr. Chair, siguro ang gusto natin dito, aside from the accountability that we're looking for, ang gusto natin ma-achieve in aid of legislation. Mr. Chair, I have the second bill that I filed in this Congress is a comprehensive master plan for infrastructure development. Na kahit sino po ang maging presidente, when it comes to infrastructure, especially big ticket items, dapat po tuloy-tuloy. Tulad ho ng mga floodway projects, kanina nabanggit ni Secretary, it transcends different, multi-year po ito at it may transcend different administrations. No? Ang tanong ko lang, Mr. Secretary, siguro matagal na rin ho kayo nasa DPWH. Dati po, meron tayong Napindan, Channel, Manggahan Floodway, and other big flood control projects. Pero parang lately, do we have similar flood control projects of this magnitude? Yung ganito kalaki. Kasi sa tingin ko po, siguro sagutin nyo rin po ko, yung taon-taon na pinoproblema ng Central Luzon, ng Bulacan, ng Pampanga, kamakailan tayo nandito rin. Ang kailangan po talaga dito, floodways, spillways, and water impounding. So, Mr. Secretary, at present, meron ho ba tayong ganitong mga uri ng proyektong ginagawa? Before the Secretary answers that question, let me acknowledge the presence of our senior Vice Chair of this committee, Senator Alan. You can now answer the question. Thank you, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. We have similar projects of that magnitude in the other river basins, major river basins in the Good country, evening, Zia Mr. Chair, Katubig. that are financed by Katubag. official development assistance, Your Honor. And in these major river Alam po basins, ako, they have a pagkakarin. comprehensive master plan, Your Honor. But Kanina pa na- Mr. Secretary, as we had discussed already, no matter how comprehensive this river basin Master plans. until and unless you are able to coordinate with that office that we made reference to earlier, Yes. this is the River Basin Control Office, walang mangyayari dyan. Because it should have been an integrated one. That's Kahit na 100 river basins pa yan, with their separate and individual master plans, kailangan pong coordinated per the mandate of the law na nakalagay sa balikat ng RBCO. So sa ngayon, wag po natin munang gawing parang sagot na makapagbibigay ng kapayapaan ng loob sa ating mga kababayan. Wala pa po tayong na-accomplish in relation to an integrated master plan that will answer
the continuing problem of flood ravages in this country, Mr. Secretary. That's correct, Your Honor. Total, pinag-usapan na rin kanina pa na master plan po dapat ay sundin. No? Pinoint out na rin po ng ating chair. Bakit ko hindi na yung architect Pero, palapoks? Mr. Secretary, nabanggit ko kanina, 3 taon na ho tayo. Pangatlong taon na ito, kung di ako nagkakamali, na tayo nagkakaroon ng pagdinig dito tungkol po sa flooding. Paulit-ulit din po ang ating nakukuhang tanong at sitwasyon. Hindi naalala ko na rin ating majority leader, ilang taon na ritong naglalabas sa sama ng loob dahil ang kanyang probinsya mismo ay laging lubog sa baha. Doon po sa Central Luzon, for example, Secretary, ano po ba ang kailangan gawin? What projects are needed? Yung mga big ticket items that are needed really to mitigate or to flush the floodwaters faster, no? Alam naman natin, we can fight nature. Pero sa ngayon, talagang bakit naiiwan sa Pampanga, sa Bulacan, Northern Luzon, bakit with 350 billion, dapat to may resulta na ho tayong nakikita, Mr. Secretary? Your Honor, for Central Luzon, we are now in the process of finalizing a big project. As we pointed out in Ngayon pa previous lang? meetings, this is actually yung Central Luzon Dapat ka may makulong, Zaldin. Pampanga River Floodway Project. ng Your mga Honor. politiko. And we are now finalizing yung detailed engineering design. This is financed by the Asian Development Bank. Because this will involve actually the construction of a 60-kilometer floodway, which is, I think, about 400 meters wide, and a retarding basin in San Antonio Swamp. No? So this is now under detailed engineering design. And we expect that this project will be completed in 2026, and the civil works will be implemented by a separate loan agreement with the Asian Development Bank. You see, of this magnitude, Mr. Chair, this involves a lot of steps in the preparation of the entire project is estimated to cost almost about 150 billion pesos yata. So I think yung tedious yung preparation of this kind of a Anyway, tama na muna tayo dyan. Basta natuto ko lang kanina kay QM Builders. Natutuwa ako doon kay QM Builders. Despite na natutuwa ako sa kanya, hindi ko rin mailis sa katotohanan na naging bata siya ni Romualdez. So, may ibang mga trabaho siya siguro totoo, pero karamihan ginagawa lang sila mga bagman. So, in other words, I am looking at the situation na lahat ng mga kontraktor dito ay mga bagman ni Romualdez at ni Saldico. Yan po ang aking nakikita rito. Tapos, ulitin ko lang po, natatawa po si Digong Duterte sa nangyayari sa mga flood control. Kasi nga, sa panahon niya, noong 2020, 90 billion lang ang kanyang budget para sa flood management program. At wala namang masyadong problema sa baha. Hanggat sa pinakamataas diyan yung nagbumitaw siya ng taon na 2022, 128 million lamang ang 128 billion lamang ang kanyang flood control program na pondo. Pagdating kay BBM, anak ko, umabot na sa 200. Ngayon, 250 billion ang pinopropose niya para sa taong 2026. Sa taong 2024, actually, 248 plus 26, that is 274. Dapat ang budget niya, buti tinanggal ni BBM ang 26 billion. Halos times 3 na ang lahat ang ginawa ni BBM. Sabihin, kung bakit pumayag si BBM na gano'n, kasama si BBM sa bigayan. Hindi ako maniwala na hindi tumatanggap si BBM. At ginagawa labang ni BBM ito ngayon para kanyang pantabon at escape route niya. Makalabas siya na hindi siya nasususpetsahan na sabihin ng tao na wala siyang kinita kasi siya nga pa nagpapaimbestiga. So, ganun po ang ating pag-usapan dito at maraming salamat. At tandaan, babalik po ako kagad. At ang ating pag-usapan ay yung mga top-notcher na mga congressman sa Bulacan sa patungkol sa pinakamaraming nakikinita. Okay? So,
Rodney Rabi, pinakamagaling, wala ng flood control project. Wala na, kukunin lang naman nila. So sabi ni Cassandra DC, follow the leader. Dapat yan may makulong. Tama po yung Otot Mobile, Otot Moblu. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Toto, kung tani may mapriso para malipay manta na nagyapon sang Blue Ribbon Committee o dapat may mapreso. Arthur Lara Cortizano, Picon ang matanda, Picon si Marcoleta. Saldi, dapat naman may makulong na talaga. O tama rin, di ba? Sabi ni Pastor Rodney Rabi, wala ng pera gobyerno. Paano yan? Kung wala ng pera kang pamahala natin, di iyak na lang tayo. Di ba? Cassandra Daisy. Tapos si Alan D. Dr. Toto, sa batas at katotohanan tayo. Bernard Magtibay, wala pang kredibilidad ang investigasyon pag ang Malacanang, ay wag na ang Malacanang sumama sa investigasyon kasi wala na. Jenny Bumagat, DPWH. Arnel DN, pinaka-excite sa mga susunod na pagdinig. Sana may mga congressmen na contractor na patawag na rin. Ang problema, hindi kaya nga patawag ng Senado ang congressmen. So, parin pa, no, kasama ni Vice Ganda yan, tinatawanan mukha ni Senador. Bernard, dapat ipatawag si Vice Ganda sunod. Bernard Magtibay, dapat na tanggalin na si Bunuan si DPWH. As yung Max, preliminary pa lang yan, investigasyon kanina sa mga susunod na hearing, painit na yan. Magkakalabasan na ng mga baho. In-expect ko na marami kasi dadalo sa sunod yung mga concrete kontratista. Sa Glen Oy, Sir Toto, walang mangyari dyan sa investigasyon na yan kung talagang seryoso si BBM, pumurma siya ng third party investigator na may independent at hindi yung blue. Dapat ako bumubolunteer ako BBM na isang bilang kasama sa independent investigator. Kasi gusto kasi ako una may knowledge of blue ako at saka ako po ay civil engineer. Announcing, mapya po buhaya sa agencies, gobyerno, painan at bitag para malaman. Pag bitag, si Tulpo yun. Rodney Rabi, yes, program ang mga kontraktor ng congressman, senador, DPWH, gobernador, at ibang local officials. Cassandra Daisy. Okay, so hanggang dyan na muna tayo at balik po kayo at tayo papasok sa ang kasunod natin pag-usapan yung mga